Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ilang pampasabog na recover at na-dispose sa Basilan. Kalubian Leyte idineklarang nasa ilalim na ng stable internal peace and security. Bersamin itinangging nag-resign siya bilang executive secretary. Ralph Recto at Frederick Go nanumpa na sa kanilang mga bagong pwesto sa gabinete. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ligtas na na-recover at na-dispose ng Army Explosive Ordnance Disposal Team ang ilang lumang pampasabog na nadiskubre ng isang magsasaka sa Sitio Baloy, Barangay Tong Bato, Ongkaya, Pucan, Basilan noong Nobyembre 11. Agad na rumisponde ang 39th EOD Team kasama ang 45th Infantry Battalion at Army K9 Team matapos i-report ang mga kahina-hinalang bagay na natagpuan sa lupa. Natukoy ang mga ito bilang hindi sumabog na 81mm at 60mm cartridges at isang rifle grenade projectile. Dinala at ligtas na pinasabog ang mga pampasabog sa isang secured area upang maiwasan ang anumang insidente. Ayon sa Army EOD, patuloy nilang pinangangalagaan ang komunidad laban sa banta ng mga mapanganib na materyales. Idineklara ang bayan ng Kalubian sa Leyte na nasa ilalim na ito ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC, kudyat ng malaking pagbaba ng internal security threats at pag-usad tungo sa mga matatag na pamayanan. Ginawa ang deklarasyon noong Nobyembre 17, Lunes sa Kalubian Gymnasium na dinaluhan ni Mayor Marciano Batiancela Jr., mga opisyal ng national agencies at local government, AFP, PNP at community leaders, patunay ng malawak na pagtutulungan sa pagpapanatili ng kaayusan. Tampok sa programa ang paglagda ng Memorandum of Understanding, nangako ang stakeholders na patuloy na susuporta sa peace effort at seguridad ng bayan. Sinundan ito ng pagpapakawala ng White Doves bilang simbolo ng pagkakaisa at panibagong simula. Ayon sa LGU, nakatutok na ngayon ang Kalubian sa pagpapatuloy ng development programs at serbisyong panlipunan upang mapanatili ang mga naabot na tagumpay sa kapayapaan. Nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign bagkus ay sinabihan siyang kailangan na niyang umalis sa pwesto. Sa isang panayam, sinabi ni Bersamin na noong umaga ng November 17, nakatanggap siya ng tawag na nag-aabiso sa kanyang magbitiw bilang ES. Sa kanito ipinabatid sa Pangulo na walang kaso sa kanya ang paglisan sa posisyon. Ikinagulat na lamang umano niya nang iulat ng palasyo noong kinahapunan na nag-resign siya out of delikadesa kahit wala siyang isinumiting resignation letter. Itinanggi rin ni Bersamin na may kinalaman siya sa anomalya sa flood control projects. Samantala nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hahalili kay Bersamin bilang ES na si dating Finance Secretary Ralph Recto ngayong araw. Kasabay ding nanumpa si Frederick Go na siya namang papalit kay Recto bilang kalihim ng Department of Finance. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.